po, eto si Risa Hontiveros, kakaiba talaga to no? Siguro hindi pa po nakakalipas ang isang araw. Pinagbintangan kagad ng mga tao na to, yung mga magagaling sa gobyerno, yung mga senador, etc. Ang pinagbintangan po nila sa krimen po na naganap dyan sa Tacloban City, pamamaril po ng mga minor de edad. Ang unang pinagbintangan yung mga Gorbax. Ito pong laro, no, na nilaro daw nitong mga bata. Kaya po kagyat na mag-iimbestiga itong si Risa Hontiveros. Tandaan nyo po, nagpahayag na po itong yung kanyang team, yung kanyang pong akbayan, yung partido po nito ni Risa Hontiveros na binanatan si Robin Padilla, na si Robin Padilla daw po ay very willing na ipakulong yung mga bata, samantalang yung 65 hindi ko alam kung ilang taon na si Bato, isang matanda daw, ay pinatakas nito no, sa kasalanan, pinapuga. Yung isa raw pong tumatakas sa batas ay tinulungan ni Robin upang makatakas, no? Yan po yung sinabi ng kanya pong presidente ng kanyang partido, Akbayan. Kaya po itong Akbayan na to, para po mailayo ang pagkakasala dito sa mga bata na very obvious naman po. In fact, sinampahan po ng PNP ng kasong kriminal yung 15 anyos. Di po ba? So ibig sabihin, no, taliwas po ang gustong palabasin ngayon ni Risa Hontiveros. Bakit po? Kasi po, si Risa Hontiveros ay kakampi ni Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan po, yung batas niya, yan po ang nakasentro dito po sa pangyayari na barilan dyan sa Tacloban City. Yan po, kasi meron po sa combo ng usapan ng dalawang bata na talagang inaral nila yung batas ni Kiko, yung pong juvenile law. Kung ano man ang tawag dyan, juvenile protection law. Poproteksyonan yung mga kriminal na bata. Yan po yun sa totoo lang po, 13, 14 at 15 anyos, ayan po ay grade 9. Elementary nga di ba? Pag elementary po, alam mo na dapat yung tama at mali. Grade 6, grade 5, grade 4. Hindi naman po, kaya lang po, kagyat nilang inakusahan. Yung mga kakampi po ni Kiko, hinihiwalay agad nila. No? Juvenile Justice Law. Yan. Maraming salamat. Gusto ko kagad nilang isisi dito po sa gumawa ng laro na Gorbax. Dahil daw po, bago raw po sila naglaro daw po ng Gorbax, itong mga bata na to, kaya po sila naisipan nilang mamaril. No? Antindi po ng konklusyon. Daig pa ni Risa Hontiveros yung mga psychiatrist, daig pa ni Hontiveros yung mga nag-aaral po sa utak, kung ano man ang tawag sa kanila. Matalino po, dinaig pa ni Risa Hontiveros yung mga henyo. May konklusyon agad, yung Gorbax na laro. Kaya po, ang inimbitahan po niya sa investigasyon, mag-iimbestiga po Isa po sa inimbitahan itong game developer ng Gorbax na nagkataong isang German. Imaginein po ninyo, ito po ay German, hindi po intention nito para sa Pilipinas. Nag-develop po siya ng laro na 18 plus. Ibig sabihin 18 plus. Para po sa mga matured. Ngayon, kasalanan po ba yan? Nilagay po niya yan. Ni Felix Philip. Yan po yung pangalan po na nag-develop ng Gorbax.
Nilagay po niya yan sa kanyang kung sino po ang pwedeng maglaro. Ito po ay para sa 18 anyos pataas. Ngayon, kung ang nakapaglaro po niyan, kung may nakapaglaro po na minor de edad, hindi na po kasalanan niya ni Felix Philip. Di po ba? Parang halimbawa, parang yung intended po, yung mga, may mga tinatawag tayo na mga porn na film. Kaya nga po hindi na po kasi uso ngayon yung anong tawag diyan, yung nung araw, nung panahon ni Marcos Sr., meron po tayo yung tinatawag na bawal panoorin. Anong tawag na nga doon? Ngayon po, ang uso po ngayon, nire-rate. Yan po ang uso sa buong mundo, i-rate. Yung laro, para kanino. Sino ang pwedeng maglaro nitong mga laruan na to? No? Pati po yung panonoorin. Meron po dati censorship. O, di ba? Hindi po, ang tawag po kay Marcos Sr., Bureau of Censor, o kung ano man ang tawag doon. Sinisensor po talaga. So, hindi to pwedeng panoorin. Ngayon po, nire-rate na lang po. Ganyan po ngayon. So, eto, triple X. So, ibig sabihin, kaya nga X, kung ikaw ay minor, hindi ka pwedeng manood niyan. O, pag rated PG, parental guidance, hindi ka pwedeng manood pag walang gabay ng magulang. Kaya po malinaw po yan. Ngayon, kung hindi po na ipatupad dito, bakit mo sisisihin yung game developer? Nilinaw niya po na ito ay para sa 18 plus. Hindi po pwede na maglaro nito yung 18 under. Paano po masasaklaw ni Felix Philip? Legal po ang kanyang laro. At ito po ay legal para sa 18 pataas. Ngayon, kung dito po sa Pilipinas, nalalaro po yan ng bata, hindi po kasalanan niya ng game developer. Di po ba? Hindi naman, parang porn nga po, hindi po illegal yung porn. Pero, hindi po intended yun para po sa mga bata. Kaya hindi ko maintindihan kung ano talaga ang gusto nito ni Rayson Tiveros. Gusto niya sigurong sumikat sa buong mundo. Kaya iimbitahan niya. Pilipinas, iimbitahan yung game developer ng isang laro sa pambuong mundo. Hindi po para sa mga Pilipino yan. Create niya yan sa 18 and above. Ano man ang lahi mo. Mahirap talaga yung nagmamarunong . Ito ang sinabi niya, nakakadismaya na pinili ni Mr. Philip, si Rayson Tiveros, na huwag dumalo sa darating na hearing namin, lalo na't marami sana akong gustong malaman mula sa kanya mismo. My committee remains open to facilitate his attendance and participation in our investigation in case he changes his mind. Hindi ito nagtatapos ang aming pagnanais na marinig siya. Alam mo, Rayson Tiveros, simple lang naman. Hindi mo kinakailangang harapin yung tao para malaman mo. Ito po, ang sabi ni Felix Philip, as a developer based in Germany. Nilinaw niya, based in Germany. Hindi siya saklaw ng batas ng Pilipinas. Palibasa kayo, pinamimigay niyo yung dating presidente natin, pinamimigay ninyo yung kapwa niyo senador sa ibang bansa. Gusto niyo rin na magkasala may kasalanan siya sa batas ng Pilipinas? Siya po ay nakabase sa Germany. Okay. I respectfully decline the invitation to appear at the Senate hearing that is separate from the investigation itself, which I intend to cooperate with. Gusto niya makipag-cooperate sa investigasyon. Pero nakita niya na separate itong Senate investigation na to.
I want the facts of this established as much as anyone does. And I want to help the Philippine authorities in every way I lawfully can. Gorbox is made for an adult audience. It isn't designed, rated, or directed at players under 18. And it's distributed through Stream and Google Play under the age rating and parental control system. Legal na legal po. Mabibili nyo po to, mai-stream nyo po to sa Google. Is restricted po. Bawal ang minor na maglaro. Pero isa pa po. Paano natiyak ni Risa Ontiveros na yung Gorbox ang dahilan? Yung po bang mga bata sa combo po nila, nag-usap po ba sila? Pare, napanood ko yung Gorbox, gayahin natin. Meron po ba sa combo nila yon? Ang alam ko pong tinatalakay nila, hindi tayo makukulong dahil minor tayo. Iba yung treatment sa atin dahil minor tayo. Ano yung pinag-uusapan nila na yun? Batas ni Kiko. Kung kayo matinong senador, no? Kung kayo po ay matino po kayong mga senador, tutukuyin nyo mismo. Ano yung problema ng batas na ito? Kasi yan yung binabanggit ng mga bata. Nakakahiya. Iimbitahin nyo German citizen para umatin dito. Ano, pagagalitan mo, iko-contempt mo. Paano pag hindi mo nakasundo? Anong gagawin mo dun sa German developer? Ipapa-contempt mo dito sa Pilipinas? Yan ang hindi natin maintindihan eh. Okay. Samantalang, lahat po nagtuturo, pati po yung mga bata, ang tinuturo po nila, yung batas ni Kiko Pangilinan. Ngayon, pag-aaksaya po yan ng panahon, pag-aaksaya po yan ng pera, kung mag-iimbestiga ka, at ang ituturo mong dahilan, yung Gorbox na laro. Naging bata rin kami. Naging minor de edad din kami. Nanonood kami ng mga wars. Nanonood kami ng WWE. Ibig mo sabihin, napanood namin si Macho Man tsaka si Hulk Hogan na nagbanatan. Paglabas namin, may binanatang kaming kalaro. Hindi totoo yan. Nagbabarilan kami, na laro namin barila. Wala pa namang video game nun. Mararahas na po yung pinanonood namin. Pero yun ba yung dahilan kung bakit hindi kami naging marahas? Kung ano-ano. Wala kang pinag-iba Risa Ontiveros. Wala kang pinag-iba dito kay Auntie Claire. May problema, isisisi sa Duterte. Ikaw, may problema, may barilan na naganap sa Tacloban, isisisi mo sa German developer ng Gorbox. Sino nagsabi sa iyo na yan ang dahilan? Bago mo sabihin yan na yan ang dahilan, kinakailangan muna na dumaan yan sa mga psychiatric test na yun talaga yung dahilan. Yung nanonood sila o naglalaro sila ng Gorbox, kaya nila naisipan na pagbabarilin ng mga kanilang kaklase. Kung hindi, mamamali kayo ng batas na gagawin. Kasi kaya kayo nag-iimbestiga, unlike po kay Tulfo, kay Erwin Tulfo, create po kayo, lahat po ng komite sa Senado, maliban sa Blue Ribbon Committee, lahat po ng komite na yan, create para gumawa ng batas. So, ibig sabihin, kung mali yung tuntungan mo, kung bakit ka nag-iimbestiga, mali din po yung batas na gagawin mo. Biruin mo, ang hinuha mo, sa palagay mo, ang dahilan, yung Gorbox.
So, simple lang po yung batas na gagawin mo niyan. Ipagbabawal nyo yung mga Gorbax, ipagbabawal nyo yung mga rated for adults na laro dito. Oh. Eh, hindi naman yan yung dahilan eh.